Wala siya ginganlan nga mao ni si Maria. Anak, wala siya ginganlan. So nagpasabot lamang nga sa unang mga panahon kung atong tanawon ang mga senaryo, lahi ang pag-ila sa mga taong nga ilado. Ngayon naman, kung ang taong ilado sa unang panahon, hanayon na pagpaila sa Biblia. Palalitan sa makang Jeremias. Kini si Jeremias, mo ni ang amahan, mo ni siya ang iyang gigikanan, o anak siya sa usa ka pari. Nga lang doon. Gipailaw mayo. Apan ang mga tao nga dili ordinaryo, mga ordinaryo lang ang mga klases tao, dili kaayo ginasulti. Gani, kung babae ka, babae lang imong pangalan. Kung lalaki ka, lalaki lang po. No? Pwede sa amahan ni Moses, ginganlan, wala. Si Moses nga anak sa usa ka lalaki ug anak sa usa ka babae. Wala gyud kompleto, no? Wala gyud panganlan lahi kang Jeremiah, no? So ang sulbad, no? Human niya hidunggi ang ngalang Isus, nabalin kang Isus ang tibuok niyang kaugmaon, matud ni Mrs. D. Bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisi, mamaayo na ako. Ang ituuhan ni Mrs. D, dili ang bisi ni Isus, kundi si Isus mismo ang maayo kaniya. Unsa may mahimong bunga sa pagtuo ni Mrs. D. Matud sa verse 29, busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus o miundang dayon ang iyang pagsigig dugo o nabati niya nga naayon na siya. Amen. Ilisan nato ang iyang pangalan kaysa iyang pangalan nga nagtaridugo pa siya si Mrs. D. Karon ilisan na nato siyang pangalan nga Mrs. P. O sa may Mrs. P, si Mrs. Pagtuo. Amen! Tungod kay naayos siya pinaagi sa pagtuo. Palakpakan na to ang Diyos. Hallelujah. Higala igsoon, pagkanindot kayo sa kinabuhi nga adunay pagtuo. No. Ang babae sigurado kaayo nga mamaayo siya, inighikap niya sa sinina ni Jesus. Wala siya nagduha-duha. Ang pagkonfirma sa iyahang gituuhan ana sa verse 34, matud ni Jesus, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Igsoon, si Jesus nga miayo sa balatian, sa dinhi pa siya sa kalibutan hangtod karon, andam paghihapon mo ayo. Apan ang kaayuhan sa balatian moabot lang pinaagi sa